Ano ang naging mensahe ng petisyon sa anggulong ito? The Constitution does not allow one rule for Marcos and another rule for Duterte. Hindi raw pwedeng mag-iba ang kulay ng hustisya, depende sa kung sino ang nakaupo sa hot seat. Now let's go to the third argument, which alleges the ultimate violation of due process. Ang isa sa mga pinakasagradong batas na nakasaad sa ating konstitusyon ay ang right to be informed of the nature and cause of the accusation. Ibig sabihin, bago kalitisin, dapat ay alam mo ng buong buo kung ano ang nirereklamo laban sa'yo para ay makapaghanda ka naman ng depensa. Ayon sa mga petitioners, imposibleng magkaroon ng due process kung ang respondent na si VP Sara ay pinapasagot sa isang partikular na reklamo tapos ay bigla nilang palalakihin at iibahin ang sakop ng investigasyon gamit ang mga bagong sabpina. Imagine this. Pinapasagot ka tungkol sa pondo mo noong 2023 tapos biglang hahalukayin ang salin mo noong 2007 noong panahon na local executive ka pa lang? Paano ka makapaghahanda ng patas na depensa kung ang nirereklamo sa iyo ay paiba-iba at patuloy na nadadagdagan habang naghihiring? Ayon sa mga petitioners, ito raw ay isang malinaw na grave abuse of discretion. Ano naman ang naging pahayag ni VP Sara patungkol sa petisyon na inihain sa Korte Suprema? Ayon sa kanya ay hindi naman daw siya kinonsulta patungkol dito. Ayon kay VP Sara ay hindi na niya iniisip ang impeachment sa panahon ngayon at nakafocus lang siya sa kanyang trabaho. Iniwan na raw niya ang laban sa kanyang mga abogado. Bagamat nagpapasalamat pa rin siya sa mga petitioners para sa kusa nilang pagdepensa sa saligang batas. Nang dahil sa pagpa-file ng petition sa Supreme Court, nagkaroon ng political pushback ang House of Representatives. Ano ang mga naging komento ng ilan sa mga members ng House? Isa sa mga nagkomento ay si Representative Joel Chua na matapang na pinuna ang petisyon. Ayon kay Representative Chua, ang petisyon daw na ito ay patunay lamang na takot daw talagang humarap si VP Sara sa isang full-blown trial. Dahil kung sa simpleng committee hearing lang daw ay takot na itong umattend, lalo na raw sa Senate trial. Nagkomento rin si Representative Terry Ridon sa petition insofar as it was filed as a taxpayer suit. Pinunto ni Representative Ridon na hindi raw pwedeng gamitin ang taxpayer suit sa isyong ito dahil ginagamit lamang daw ang taxpayer suit kapag may pinag-uusapang maling paggastos ng public funds. Ang impeachment naman daw ay iba. Ang tanging may legal standing daw para mag-challenge ng proseso ay ang mismong impeachable official na si Vice President Sara Duterte.